may mga high-rise buildings, no, na na natupok doon po sa bahagi po ng Hong Kong, mga kabombo, na when it comes dito po sa pangyayaring ito, no, hindi lamang ho isa, no, kundi ilang mga building ho yan, mga kabombo, na magkakatabi, no. Magkakatabi ho yung mga nasabi pong mga buildings na ewan ho natin bakit ho kaya, no, anong tawag datan, yung pong nagkadamay-damay na, no, mga kabombo. Ang mahirap lang, no, may mga ah, may mga na-trap doon po sa nasabi pong mga buildings, mga kabombo. At kaugnay ho riyan, makakaugnayan na ho natin, no, sa atin hong palatuntunan si Ma'am Marie Velarde, Bombo International News Correspondent ho natin, mula ho roon sa bahagi po ng Hong Kong, mga kabombo. Siya ho from City of Ilagan, Isabela, no, pero siyempre, no, nandun ho siya sa Hong Kong po sa ngayon. Ma'am, magandang oras ho sa inyo, and siyempre, welcome ho dito po sa atin hong palatuntunan. Makibalita lamang ho kami, ma'am, paano ho ba, no, paano ho ba yung nangyari ho riyan sa bahagi po ng Hong Kong na meron pong mga high-rise buildings na nasunog? Before niyo ho siguro sagutin ho yan, no, bumati muna kayo sa mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin, ma'am. Thank you, Bombo Kervin. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga nanonood o nakikinig sa Bombo Radio Kawayan. Opo. Ma'am, ito po, no, may nangyari pong matindi pong sunog dyan po sa Hong Kong, involving ito pong mga matataas na mga gusali. Paano ho ba yung nangyari ho rito, ma'am? Ang nasa balita po kasi, sir, is nag-umpisa sa parang sa mga workers, yung mga naninigarilyo sa construction po. So parang galing po doon yung upos ng sigarilyo, yung galing sa sunog po. At yun, nagsimula po ng 3:30 kahapon. Mula nag-alarm sila ng number 1 alarm muna, and then tumaas yung apoy. So mga 6:30 na po yung pag-umpisa ng pagtupok ng ng apoy sa Tower 8 ng buong Tower 8 po. Opo. Ngayon po, paano naman ho nadamay yung ibang mga buildings ho riyan, ma'am? Kasi po yung dito sa Hong Kong po, yung building na pag sa Tower 1, Tower 2, ganun po, yung sa Tower 8 po, magkakadikit lang po yan na building, yung mga flat, ganyan po. So mabilis yung pag ng apoy. Kaya siguro po yun, may mga kuryente din na sumabog, ganun po, kaya mabilis yung pagkalat ng apoy po. Opo. Ma'am, napapansin ho natin may mga scaffoldings ho yan. Talaga bang mayroon na ho yan dati pa? Matagal na ho ba yan? Or bago-bago lamang ho na ikabit yung mga scaffoldings tsaka yung mga net? Bali parang kasi sa construction po, pag scaffolding po, baka under renovation po yung building na yun kasi old na po siya. So, kailangan nilang i-renovate or may mga aayusin po sila, ganun po. Oho. Pero ano po yung pong ma'am, kumusta ho sa ngayon? Pagdating ho pala sa mga buildings na yan, yan po yung mga tirahan ng mga tao, mga residential, tama ho ba? Mga apartments? Yes po, sir. Ang kaanuhan lang po, maraming mga kababayan din po doon na naka-stay, mga domestic helpers po na kagaya ko. So, sa ngayon po, marami pang hinahanap, nawawala na mga kababayan doon. Bali, actually po 44 na po yung patay na confirm na patay, tsaka yung may 279 po are missing. So, sa ngayon po, ang ating embahada dito sa Hong Kong, nakikipag-connect na po sila sa Hong Kong government shelters para hanapin po yung mga kababayan kung halimbawa man nandun sila or safe sila or nasa hospital, ganun po. At saka sa typo building na po yan ay parang mas marami pong mga elderly na nakatira po doon, na residente po. Oho. Ma'am, when it comes to dito po sa 44 na binabanggit ho ninyong nasawi, wala naman ho kayo napapakinggan kung may mga Pinoy ho roon? For now po, sir, parang wala.
Kasi mga Chinese po yung nababalitang namatay. Pero nag-alert na rin po ang ating embahada kung may mga kababayan tayong nadamay doon sa bilang na yun na 44 po. Mm. Pero ma'am, dun sa mga nawawalang mga Pilipino, kasi marami pa yung missing na binabanggit ho ninyo, around 200, tama ho ba yung nawawala pa rin? Not really 200 na Filipino po. I Mix mean, po. opo, yes po. Kasi po dito sa ano namin, may mga GC kami sa Philcom, kasamang aming welfare officer na si Ma'am Marilu. So, nakikita po nila doon sa mga GC or mga friends, kasi may mga group chat din po ng domestic helper po doon sa Taipo area. So, parang 5 or something, more than 5 po yung hindi makontak na mga kaibigan nila doon. So, yun po yung pinaghahanap po ngayon. Mm. Pero yung kabuang bilang ng mga nawawala is around 200 something yung binabanggit nyo kanina, ma'am? Yes po, nasa 279 po sa ngayon. 279. Oho. Bali, anong oras? Around 17 hours na po yung sunog mula kahapon. Tsaka medyo may konting blaze pa po yung apoy sa taas ng building. So, hindi pa gaanong na-stop po yung fire. Opo, ma'am. Ma'am, pansin ho natin, no, yung mga bumbero talagang meron ho silang mga pamatay sunog na pang high-rise building, pero parang hindi nila maabot. Tama ho ba yung binabanggit ho ninyong lugar, yung mga pinakatuktok na? Opo sir, kasi dito parang nasa 34 palapag or 38 palapag po stories po yung building. So, medyo hindi nila na anuhan sa taas, kaya may konting apoy pa po sa taas. Opo, ma'am. And syempre, pagdating ho dito po sa lugar kung saan ho ito nangyari, gaano ho pala kayo kalayo dyan, ma'am? Actually, Taipo, nasa dulo to dulo. Nandito rin po ako sa dulo. New Territories din po ako, pero nasa malayo po ako. Opo, anyway ho, ma'am, no, pagdating ho dito po sa binabanggit ho ninyo, no, ongoing pa rin ho yung mga ginagawang pag-apula ho sa ngayon. Kumusta ho, ma'am? Gaano karaming mga bombero na ho yung mga fire trucks na ho yung pong nag-responde ho rito? At syempre, ang government of China ho ba, ma'am, for example, may mga augmentation na ho na ipinarating ho dyan or tulong na ipinarating or purely from Hong Kong pa lamang ho ito? I think po parang dito po sa Hong Kong muna yung na nakita ko sa news po, yung buong kaanuhan ng bombero po dito sa Hong Kong, yung andon na magdamag na salitan sa pag-ano ng apoy po. Opo. Ma'am, yung pong sa mga gusalin na natupok, ilan nga ho ulit ito? Ilang mga buildings na ito ngayon? Sa Tower 8, buong Tower 8 po yun ang 1, 2, 3. So, bali, buong Tower 8 po kasi hindi ko alam kung ilang flat po yun or kasi yung flat A, B, C, D, E, F, ganun po. Basta buong tower po yung yung natupok po ng apoy. Mula baba hanggang sa taas po. Opo. Syempre ma'am, as to injured, ma'am, kumusta ho pala sa mga sugatan? May mga reported na ho ba na mga kababayan rin ho natin na nadamay ho riyan? Yung mga nasugatan or something like that? Yes po. Yung iba nandun na po sa hospital, like si Mama Rodora hindi ko po alam kung saan, kasi nag-text po siya sa kaibigan. So, safe na po siya, nasa hospital na kasama yung employer niya tsaka yung baby po. So, yung iba, hindi pa namin alam kung kasi pinaghahanap pa po ng embahada natin yung mga ibang ine-report sa konsulado po na hindi makontak o matawagan ng mga kaibigan po, sir. Opo. So, as of now, may isang Pinoy po kayong napapakinggan ho sa ngayon na nasa ospital, tama ho ba? Yes po. Safe na po siya. Oo. Kumusta raw ho ba, ma'am? Ano po yung natamo ho niya if may information po kayo? Yun ang hindi naman po nakalahad pa po kasi sa news po dito sa basta ang sabi safe po siya with her employer po na dinala sa hospital. Ay, sige po.
Anyway, yun na lamang ho siguro ma'am, no, pagdating ho riyan, and syempre, kung sakali, pagdating naman ho sa mga kakilala ho ninyo na siguro taga dito rin ho sa atin, ay no, may mga kaibigan rin ho kayo kung sakali man, no, na taga rito po sa Isabela, tama po ba? Pag sa tayo po, yun lang po, basta mga kababayan nating taga Pilipinas po, marami po sa Taipo area po na nasunugan. Yun po. Pero hindi ko po alam kung may mga taga Isabela pong andun sa bandang, sa area na po yun. Mm. Opo, ma'am. Pero yung mga kakilala nyo, ma'am, na mga taga rito po sa atin, safe naman ho sila, ma'am. Opo, safe naman po kasi wala naman po akong nakikitang balita doon sa group chat namin with Filipino community po. Wala akong nabasang taga Isabela or ano, basta may kababayan na ganito na nawawala, hindi makontak. Yun lang naman po yung nasa group chat po namin. Sige po. Sige, ma'am. Ma'am, yun na lamang ho. If ever na may mga message na lamang ho kayo, especially sa mga kamag-anak ho ninyo dito po sa province of Isabela, ma'am. And syempre, doon po sa mga may kamag-anak rin ho dyan po sa Hong Kong, ma'am. Ibibigay ko na lamang ho yung pagkakataon po. Yes po. Yeah, yung mga kung halimbawa man pong ano, yung mga andito sa Hong Kong na kapamilya ninyo na nasa Taipo, wag po kayong mag-atubiling kumontak po sa embahada ng Philippine Consulate po para at saka i-check din po nila doon yung mga pangalan ng mga domestic helpers po para makita natin kung kasali ba sila, nakasama ba sila sa sunog. Sige po. Ma'am, again, maraming salamat po at magandang umaga ho sa inyo. Ingat na lamang ho kayo rin, ma'am. Okay, magandang umaga po. Merry Christmas, advance Merry Christmas, sir. At sa Bombo Radio.